Sa isang baryong halos hindi na makikita sa mapa, Sitio Maligaya ang tawag, nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Doon nakatira ang mag-asawang Lando at Maria. 21 taon na silang magkasama. 21 taon ding tahimik ang kanilang tahanan. Walang iyak ng sanggol. Walang yabag ng batang tumatakbo. Walang tawanan sa gabi, maliban sa mahihinang buntong hininga. Tuwing dapit hapon, nauupo si Maria sa may bintana. Nakatanaw sa palayan, hawak ang isang maliit na duyang matagal na niyang hinabi. Kulay asul iyon, may berdang bituin at buwan, gawa noong unang taon ng kanilang kasal. Baka ngayon, minsan niyang bulong noon. Ngunit lumipas ang mga taon, at nanatiling walang laman ang duyan. Si Lando naman ay isang magsasaka, matipuno, tahimik, at hindi palasalita. Gigising siya bago sumikat ang araw, magdarasal sa tabi ng punong mangga, at tatanggo sa bukid. Hindi siya nagrereklamo, ngunit alam ng buong baryo ang bigat na pasan niya. Sayang, bulong ng mga kapitbahay. Mabait sana, pero wala talagang anak. Naririnig iyon ni Maria. At bawat bulong ay parang tinak sa dibdib. Habang bumubuhos ang ulan, lumuhad si Maria sa sahig ng kubo. Wala siyang hawak na rosaryo, luha lang ang umaagos. Kung may pagkukulang po ako, patawarin ninyo ako, umiiyak niyang dasal. Kahit minsan lang, kahit sandali lang, maranasan ko lang po maging ina. Tahimik si Lando sa likuran niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Lumuhad lang siya at inilapag ang kamay sa balikat ng asawa. Kung hindi man para sa atin, mahina niyang sabi. Ipagkakaloob pa rin natin ang pasasalamat. Ngunit sa loob-loob niya, may panalangin ding hindi niya binibigkas. Natuyo ang palayan. Pumutok ang lupa. Namatay ang mga pananim. At ang bukid ni Lando ang unang naapektuhan. May sumpa raw, sabi ng isang matanda. May gumalaw daw sa gubat. Ang gubat sa silangan, madilim, makapal, at hindi na pinapasok ng tao. Ayon sa alamat, iyon ang lupain ng mga duwende, bantay ng kalikasan at tagapagparusa ng sakam. Ngunit wala nang ibang mapagkukunan ng tubig. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, kinuha ni Lando ang kanyang itak at tahimik na naglakad patungo sa gubat. Hindi niya sinabi kay Maria. Habang papalalim siya sa gubat, unti-unting nag-iba ang hangin. Igat, lumamig, parang may humihinga sa paligid. May narinig siyang tawa, hindi bata, hindi matanda, isang tunog na hindi dapat naririnig ng tao. Tumigil siya. Mula sa lilim ng isang punong balete, may gumalaw. Isang maliit na nilalang ang lumitaw, hindi hihigit sa isang talampakan ang tangkad, mahaba ang balbas, at ang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Ano ang pakay mo, tao? Tanong nito. Nanlambot ang tuhod ni Lando. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi po ako masama, nanginginig niyang sagot. Naghahanap lang po ako ng tubig para sa aking bukid at sa aking asawa. Tinitigan siya ng nilalang. Matagal. Hanggang sa ngumiti ito. Kilala ka namin. Ikaw ay si Lando, wika ng duwende. At ang iyong asawa ay si Maria. Napatigil si Lando. Paano ninyo po nalaman? Matagal na namin kayong minamasdan, sagot ng duwende. Ako si Apocules, pinuno ng mga duwende sa gubat na ito. Inakay niya si Lando patungo sa pinakapuno ng balete. Doon, may liwanag na tila hindi galing sa buwan. Bawat luha ng iyong asawa, sabi ni Apocules, ay tumatama sa lupa. At ang lupa ay nakikinig. Lumuhad si Lando. May kapalit ang aming tulong, patuloy ng duwende. Ngunit ang puso ninyo ay malinis. Ano po ang kapalit? Tanong ni Lando. Kapag kayo ay biniyayaan ng anak, sabi ni Apocules, palalakihin ninyo siyang may paggalang sa lupa, sa hangin, at sa mga nilalang na hindi nakikita. Tumulo ang luha ni Lando. Ipinapangako ko po. Iniabot ng duwende ang isang maliit na sisidlang kahoy. Ipainom mo ito sa iyong asawa sa pagsikat ng araw, wika niya. At huwag na huwag ninyong kakalimutan ang pangakong ito. Pagkasabi noon, naglaho ang liwanag. Naiwan si Lando, hawak ang sisidlan, nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Kinabukasan, maaga pa, bitbit ni Lando ang maliit na sisidlan ng kahoy. Tahimik siyang pumasok sa kubo at ibinigay kay Maria ang iniutos ni Apocules. Buhatin mo lang sa akin, sabi niya, nangingiti ngunit may bahid ng kaba.
Tinanggap ni Maria ang sisidlan, at sa pagsikat ng araw, iniinom niya ang laman nito, isang maasim na likido na may kakaibang amoy, halimuyak ng damo at bulaklak. Hindi agad may nangyari, ngunit may kakaibang init ang bumalot sa katawan ni Maria, at tila may hangin na dumampi sa kanyang balat, banayad ngunit nagbigay sigla. Lando, nararamdaman ko, bulong niya, hawak ang tiyan. Ano kaya ito? Ngumiti si Lando, ngunit hindi nagpakita ng labis na tuwa. Maghintay lang tayo, wika niya. May himala na darating, sigurado ako. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nagbago ang katawan ni Maria. Ang kulay ng kanyang balat ay nagkaroon ng natural na kinang, ang kanyang buhok ay mas makapal at mabango. Ngunit ang pinakakakaiba, tuwing gabi, nakakapansin sila ng liwanag na dumarampi sa bintana. Minsan, parang may maliit na anino ng nilalang na naglalaro sa kanilang bakuran, at tuwing matatangkad ang liwanag ng buwan, tila nakikinig ang hangin sa mga dasal nila. Lando, hindi ito pangkaraniwan, sabi ni Maria. Parang, may nakatingin sa atin. Pero hindi nakakatakot, hindi rin dapat, sagot ni Lando. Siguro si Apocules o ang mga duwende, bilang gabay. Hindi nagtagal, isang gabi, nanlambot ang tuhod ni Maria at napahawak sa kanyang tiyan. May naramdaman siyang munting kislap, parang liwanag na nagmumula sa loob. Ang bata, bulong niya. Parang, may buhay na bago sa akin. Dumating ang ika-ikapitong buwan ng pagbubuntis. Ang palayan nila ay biglang lumago at naging mas mataba kaysa sa dati, kahit tuyo ang lupa. Ang mga hayop sa paligid ay tila mas payapa at mas masigla. Tuwing nagsusulyap ang buwan, may mga bituin na kumikislap na tila sumusunod sa kubo nila. Nagulat si Lando sa mga pangyayari, ngunit mas tumibay ang kanyang pananampalataya. Hindi ito basta-basta, wika niya. Lahat ng ito ay regalo. At kailangan natin itong pahalagahan. Minsan, dumating sa kanya ang munting nilalang, isang duwende na mas maliit kaysa kay Apocules. Lando, wika nito, ang anak mo ay espesyal. Ngunit palaging ipaalala sa kanya ang pangakong ginawa ninyo. Hindi ko po makakalimutan, sagot ni Lando. At ituturo namin sa kanya ang kabutihan at respeto sa lahat ng nilalang. Isang gabi, habang nakaupo si Maria sa may bintana, naramdaman niya ang matinding pananakit. Lando, ang sakit, sigaw niya. Agad na tumakbo si Lando, hawak ang kamay niya, at tinawag ang komedrona mula sa baryo. Habang naglalakad papunta sa kubo ang komedrona, napansin nilang may kakaibang liwanag sa paligid, parang may munting bituin na gumagalaw sa hangin, humahaplos sa bawat halaman sa daan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Maria, nanginginig. Dahil po sa biyaya ng duwende, wika ng komedrona. Ang anak na ito ay espesyal. Maging handa lang po tayo sa kakaibang tanda. At sa madaling araw, isinilang si Isagani, isang batang may kakaibang liwanag sa likod, hugis dahon, tanda ng duwende. Hindi alam ng sino man sa baryo ang lihim na tanda. Si Lando at Maria ay tahimik na nagpasalamat. Tuwing tinitingnan nila ang bata, nadarama nila ang presensya ng gubat, ng hangin, at ng liwanag na tila nagbabantay. Lumaki si Isagani na mabait, matalino, at may kakaibang ugnayan sa kalikasan. Nakakausap ang mga hayop. Alam niya kung kailan may paparating na bagyo o ani. Tinutulungan niya ang mga mangingisda at magsasaka sa kanilang baryo. Ngunit isang gabi, habang natutulog ang bata, naramdaman ni Lando ang presensya ng isang lumang duwende. Lando, wika nito, huwag kalimutan ang pangako. Turuan mo ang anak na may paggalang sa lahat ng nilalang. Ang biyayang ito ay may responsibilidad. Tumanggaw si Lando, puno ng pasasalamat at takot sa parehong oras. Ipinapangako ko po, bulong niya. Lumipas ang mga taon, at si Isagani ay lumaki na. 5 taon na siya nang magsimula siyang maglakad sa paligid ng baryo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap kapag natutuwa, at tuwing hahawakan niya ang lupa o mga halaman, parang nagkakaroon ito ng kakaibang sigla. Si Lando at Maria ay laging nagbabantay, tinuturuan ang anak sa kabutihan, respeto sa matatanda, at pagmamahal sa kalikasan. Ngunit hindi nila maiwasang mapansin ang kakaibang kakayahan ng bata. Kapag naglalaro sa palayan, kumikilos ang mga hayop sa paligid ng tila sumusunod sa kanya. Kapag may paparating na bagyo, nanginginig siya at nagsasabi sa magulang.
Minsan, natagpuan niya ang mga nawalang gamit sa baryo kahit hindi niya ito hinanap. Ang mga tao sa baryo ay natuwa sa kabutihang ipinapakita ni Isagani, ngunit hindi nila alam ang lihim, ang bata ay binubuhay at pinoprotektahan ng mga duwende. Ang anak ninyo ay espesyal, isang gabi ay muling dumating si Apo Kulas. Ngunit may mga pagsubok na darating. Kailangan ninyo siyang gabayan sa tamang landas. 13. Ang babala ng duwende. Isagani ay may kakayahang maramdaman ang lahat ng nilalang sa paligid, patuloy ni Apo Kulas. Ngunit huwag ninyo siyang payagang maging mayabang. Ipinagkaloob namin ang kakayahan bilang biyaya at responsibilidad. Kung hindi niya susundin ang aral ng kabutihan, mawawala ang liwanag na ito. Tumango si Lando, puno ng pag-aalala. Ipinapangako po namin, wika niya. Lalapitin namin siya ng tamang aral sa bawat pagkakataon. Muling naglaho si Apo Kulas, kasabay ng banayad na hangin at halimuyak ng mga bulaklak mula sa gubat. Lumaki si Isagani sa ilalim ng pagmamahal ng magulang at proteksyon ng mga duwende. Maraming kababalaghan ang naganap sa araw-araw. Ang palayan tuwing aabutin niya ang kanyang mga kamay sa palayan, mas tumitibay at mas dama-dami ang mga ani. Ang mga hayop nakakausap niya ang mga hayop. Natututo silang makisama sa tao at tumulong sa mga gawain. Ang liwanag sa dilim tuwing gabi, may liwanag na dumarampi sa kanyang silid na nagmumula sa mga duwende. Hindi niya alam kung paano, ngunit palaging nakakaaliw at nagbibigay ng gabay. Ngunit hindi lahat ay puro saya. Minsan, may mga batang nakakita sa kanya sa gubat at natakot sa kakaibang liwanag. May mga magulang na nagtanong kung sino ang nagbabantay sa bata. Wala siyang kasalanan, paliwanag ni Maria. Ito ay biyaya. At kailangan nating ipakita sa lahat na ang kabutihan ay hindi dapat katakutin. Isang araw, dumating ang isang mangangalakal sa baryo. Ang lalaki ay sakim at nais nakawin ang lupa ng mga tao. Nakita niya ang palayan ni Lando, at nagulat sa sigla at dami ng ani. Paano niyo napalago ito? Tanong ng mangangalakal. Ano ang sikreto? Hindi sumagot si Lando, ngunit nakaramdam si Isagani ng kakaibang panganib. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at isang maliit na liwanag mula sa kanya ang lumitaw sa hangin, parang babala. Lumayo ka, sigaw ni Isagani, bagamat 5 taon pa lamang siya. Ang mga ngalakal ay napalingon, natigilan sa liwanag at sa kakaibang lakas ng batang ito. Mula sa gubat, lumabas ang mga duwende, tahimik ngunit nakakaalerto. Ang mga ngalakal ay natakot at mabilis na tumakbo palayo, dala ang pangamba. Si Lando at Maria ay namangha at napangiti sa kakayahan ng anak. Ang anak natin, wika ni Maria, ay talagang handog ng duwende. Isagani, sabi ni Lando, ang biyaya na nasa iyo ay hindi para sa sarili mo lang. Para rin ito sa bayan, sa kalikasan, at sa lahat ng nilalang. Si Isagani ay tumango. Ang liwanag sa kanyang likod ay kumikislap, tila naiintindihan ang bawat salita. Hindi ko po kakalimutan, Ama. Hindi ko po kakalimutan, Ina, wika niya. Mula noon, si Isagani ay naging gabay ng baryo. Tinulungan niya ang mga magsasaka sa tamang pagtatanim. Pinayuhan ang mga bata na maging mabait sa kapwa at sa kalikasan. Binantayan ang baryo laban sa panganib, kahit maliit o malaki. Lumaki na si Isagani, 11 taong gulang. Bagamat bata pa, malinaw na ang kanyang koneksyon sa kalikasan. Tuwing pupunta siya sa gubat, nakikipag-usap siya sa mga hayop at nakakakita ng mga liwanag na nagmumula sa maliliit na nilalang. Ngunit sa gabi, naramdaman niya ang kakaibang pangamba. May anino sa lilim ng mga punong balete, hindi ito nakakatakot, ngunit seryoso. Muling nagpakita si Apo Kulas. Isagani, wika ng duwende, malapit na ang panahon ng pagsubok. Kailangang ipakita mo ang tapang at kabutihan mo. Hindi lang sa iyo, kundi sa buong baryo. Tumango si Isagani. Naiintindihan niya ang bigat ng responsibilidad. Handa po ako, wika niya. Hindi ko po bibigwin ang inyong tiwala. Isang malaking unos ang dumating sa baryo. Malakas na hangin at ulan, halos masira ang mga bahay at palayan. Ngunit si Isagani, kasama ang mga hayop at maliit na liwanag ng duwende, ay nagpatnubay sa mga tao. Pinakita niya kung paano magtayo ng pansamantalang kanlungan at kung paano ligtas na mailigtas ang mga pananim sa baha. Ang mga tao ay namangha sa batang ito.
Hindi nila alam ang lihim na ang lahat ng gabay at himala ay nagmumula sa mga duwende na tahimik na nagbabantay. Pagkatapos ng unos, lumitaw si Apo Kules sa harap ng pamilya. Lando, Maria, wika niya, ang anak ninyo ay pinagyaman namin sa kabutihan at tapang. Ipinakita niya sa lahat na ang biyaya ay may responsibilidad. Ngayon, oras na upang ipaalala sa kanya ang huling aral. Tumungo si Isagani, nakayuko ngunit may determinasyon. Ako po ay handang matuto at maglingkod, wika niya. Ang tunay na lakas, wika ng duwende, ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan, pagmamahal, at respeto sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki, nakikita man o hindi. Mula sa araw na iyon, ang baryo ay naging mas payapa. Si Lando at Maria ay masaya at proud sa anak. Si Isagani ay lumaki bilang batang may kakaibang biyaya, matalino, mabait, at responsable. Ang gubat ay patuloy na nagbabantay sa baryo, tahimik ngunit may proteksyon. Ang mga tao ay natutunan ding igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na hindi nila nakikita. Tuwing gabi, may liwanag sa hangin, isang paalala na ang kabutihan, pananampalataya, at pagtitiwala sa isa't isa ay may gantimpala. Bago tuluyang naglaho si Apo Kules, iniwan niya ang huling paalala. Ang biyaya ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa bayan, sa pamilya, at sa bawat nilalang. Huwag kalimutan ang pangako. Patuloy kayong magpakabait at maglingkod sa lahat. Tumango ang pamilya, hawak ang kamay ng bawat isa. Ang liwanag ng duwende ay naglaho kasabay ng banayad na hangin na humaplo sa bawat puno at halaman sa baryo. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo na kapag may batang tumatawa sa gitna ng palayan, o may liwanag na gumagalaw sa gabi, naroroon pa rin si Isagani, pinagpala ng duwende, nagbabantay sa baryo at nagtuturo sa lahat ng kahalagahan ng kabutihan, respeto, at pagmamahal. Ang kubo ni Lando at Maria ay patuloy na puno ng tawanan at saya. Ang duyang asul ay laging nakahanda sa crib, simbolo ng himala, pasensya, at panalangin na natupad sa huli.